Hi guys! Nakapunta na ba ang lahat sa sementeryo para dalawin ang ating mga yumaong mahal sa buhay? Kami, ito, papunta pa lang kami sa sementeryo. Yan, on the way pa lang. So, dadalawin namin ng aking mga lolo't lola tsaka yung aking pinsan na yun, na mayapa na. So, sana kayo, nakadalaw na kayo. And ingat yung mga papunta pa lang at dadalaw pa lang sa sementeryo. And yun nga guys, for today's video, naisip ko i-prank yung caretaker ng puntod nila lola at lola dun sa sementeryo. Kasi nakikita lang namin sila once a year. And yun, nakakapagbayad lang kami sa kanila tuwing araw ng mga patay kasi yun lang yung time na nakakapunta kami doon at natatimingan nila na nandun kami. Yun. Hirap nung araw masyadong maliwanag. Yun. So, ang naisip kong prank sa kanila dahil yun nga, syempre, inaantay nila yung mga may-ari ng mga puntod doon na inaalagaan nila. Syempre, sisingilin nila kami. Diba? So, every nandun kami tuwing November 1, lagi silang lumalapit para singilin kami. And binibiro ko sila palagi na ang ibabayad ko sa kanila, check, pero hindi ko naman ginagawa. Pero this time, naisip ko, totohanin na yung pag-good time ko sa kanila na checking nga yung ibabayad ko. So, syempre, nanda ko na yung gagamitin kong cheque. Ayan, dala ko yung checkbook. Ito yung ibabayad ko sa kanila mamaya. So, hingin ko yung pangalan ate kasi hindi namin sila kilala personally. So, yung kita ko kasi talaga yung may kakilala sa kanila. So, pag nakita lang nila na, okay, ito yung inaalagaan naming puntod. Pag nakita nilang dumating yung kamag-anak na yun, yung sisingilin nila. So, pagdating namin doon, lalapit yung mga yon. So, ang gagawin ko, hihingi ko yung pangalan ni ate. Tapos, susulat ko dito. Siyempre, problema siya, di ba? Kung saan niya ipapalit yung check. Tapos, papaproblemahin ko pa siya dahil kailangan niya ng isang government issued ID para ipalit yung check. Yan. Tingnan lang natin kung anong magiging reaction ni ate pag yung check ang binayad ko sa kanila. Sabihin ko kasi, wala akong cash. Check lang yung meron ako. So, tingnan natin. Kasi hihilo na rin ako kung anong angulo yung gagamitin ko. Maaraw kasi yung. So, yun. Samahan nyo kung i-prank sina ate mamaya. Sa pagbabayad ko ng check, tignan natin kung anong magiging reaction nila. Yan ulit, guys. Ito nga, guys. Mukhang target lang tayo. Feeling ko, ayan na si ate na maniningil dahil familiar ang mukha niya. Ayan, kasama yan ni ate. Feeling ko, sila na nga yung maniningil sa amin. At ayan, na-sight ko na sila. Ito na pa naging usapan namin ni ate. Asan na po nanay nyo? Hindi na po siya naglilinis. Pero buhay pa po. Ako na po ng kayo kapatid ko na lalaki. Kaya ako na po yung nag-aasikaso. Sige po ate. Wait lang po. Ako tayo. Ano ate? Ano po yun? May ID ka ate? Ay naku, nandun sa isang ko, iniwan ko kasi yung mga Ano pong pangalan? Dang na lang po, Dang. Ano po? May ID ka naman po, diba? Ay, po. Ano pong pangalan? Ay, check po ba yan? Opo. Wala ko pa kayong kasi first time namin makakatanggap ng check Pakiusap po sa mga bagong dating na sasakyan. Mari po sana wag po tayong magbaba ng gamit natin sa gitna para yung mga sumusunod po sa atin. Kayo pa lang po Hindi po first sila time maabala. na Maraming makakatanggap kami salamat ng po. check for payment sa maintenance.
At yung mga magpapark po na alanganin at may nahaharangan, pakiusap po, mag-iwan po kayo ng cellphone number, pakilagay sa inyong dashboard o kaya windshield. Ngayon, ang isang taon po doon is 1 year. Kasi sabi ko naman, doon medyo matagal na itong hawak ng nanay. Kahit po sana sa 1.5, wala na sa by next year. Opo, opo. Ano ko na lang po ito sa inyo, tapos ipapalit ko na lang. Naku. Alam po siya kung dalang, kaya siya kaya ni tita, bayaran ko daw po, pagpunta na kami. Mapapalit ko po ito sa bangko, basta po may ID. Any bank? Bangko commerce lang sa amin. Ay, naku, walang bank of commerce dito. Marikina po. Dadagdagan ko na lang po ng pangpamasahe. Marikina pa po ako magpapaano na. Okay lang po kahit text, ano nyo na lang po kung mapupunta yung tita nyo po yung sa kabila. I-ano nyo na lang po doon. Ayaw niyo po tanggapin po. Opo, kasi maabala din po sa akin eh. Wala akong time na pumunta ng malayo eh. Dito lang po talaga ako kasi may mga estudyante po ako. Umaga na ako, hindi ako aabot sa oras. Opo, pag sa AM may estudyante ako tapos sundo naman ng tanghali, hindi ako aabot sa oras eh. Pag Sabado at Linggo, sarado ang bangko. Di ba po? Pero natutuwa po ako. Actually, ate. Wow. Prank lang. Lalaki ang bayad sa'yo. Bagyo po kayo ah! Ate, ito na, bayaran mo. Kanina pa kita talaga inaantay. Ma, yung ano? Sabi ko lang, titignan ko kung ano magiging reaction na pinigyan kita ng jail. Ayaw mo. Umaga. Ito. Tapos ate, bigyan kita mo. Yan. Nag-prank ka po ako ah! Yan, bigyan niyo. Ah, Next year na lang po. Salamat po. thank you din. Umiikot ka kanina dito, sabi ko, feeling ko ito na si ate. Opo. Kasi kanina mainit ang kasi ang init eh. Pag nahuni, walang ulan. Na nakikita yung video na. Sayang mo, check ka na sa... Pakiusap po sa mga bagong dating po na sasakyan at nagbababa po, pakiusap lang po, huwag po sana tayong magbaba sa gitna para yung mga sumusunod sa atin hindi po sila maabala at umusad po ang ating traffic. Maraming salamat po. Thank you. Nakawa talaga ako. Nakaka-check ka. Sige ate, Thank you po. Bali next year na lang po tayo. Apo. Salamat. Salamat ate, Ines. So, yun na nga guys. Na-prank na nga natin si ate. Dang pala yung pangalan niya. So, nung hinihingan ko siya kanina ng ID, wala siyang maibigay. Siyempre, wala naman siyang dalang ID, di ba? So, nung hinihingi ko yung pangalan niya, ilalagay ko doon sa cheque. Nagulat siya bakit yun yung binabayad ko. And, hindi naman sila tumatanggap ng cheque doon nga sa pag-aalaga ng mga puntod. So, sabi niya, natatawa siya dahil sabi niya, sa tinagal-tagal niyang nagke-caretaker ng puntod sa sementeryo, yun yung first time na may nagbayad sa kanya ng cheque. Kaya tawa siya ng tawa nung ibabayad ko yung cheque sa kanya. Tsaka ayaw niya talagang tanggapin kasi yung bangko dito pa sa Marikina, wala kasing yung bangko ko doon sa lugar nila. Tapos, yun, may mga estudyante daw siyang pumapasok. So, wala siyang oras na ipalit yung cheque. Kaya, yun, mabait si ate kasi, yun nga, sabi ko wala akong cash dahil sabi ko hindi ako na-advise ng tita ko na magdadala ng cash at hindi pwede yung cheque ang ibayad. Sabi niya sa akin, okay na daw na susunod na lang ulit magbayad. O di ba ang bait ni ate? Sabi niya susunod na lang daw magbayad pagka pumunta na lang yung tita ko ulit yon. Doon na lang daw bayaran. So, nakakatawa lang si ate. Talagang happy siya na doon sa buong buhay nila doon sa sementeryo. Ako lang yung tanging nakaisip na bayaran siya ng cheque. Kaya yun guys, yun. Nagtagumpay tayo sa ating plano. Kaya
Yun, nakakatuwa naman. Actually, nakita ko na ulit si ate at talagang nilapitan niya pa ako kasi dumala ulit kami dun sa puntod nila lola at lolo. Sabi niya, pinamalitan niya na daw dun sa mga tropa niya na naglilinis din dun sa cemetery na yun nga daw for the first time may nagbabayad sa kanya ng cheque. So, tuwang-tuwa siya. At yun, pinagkwento niya na dun sa area nila na yun nga, na-prank ko nga siya. Kaya yun guys, yun. Huwag natin kalimutan yung responsibility natin sa mga nag-aalaga ng puntod ng mga mahal natin sa buhay na yumaon na bayaran natin sila. Syempre, sila yung nag-aalaga sa loved ones natin na yumaon na dun sa sementeryo. Kaya yon guys, maraming salamat sa manonood. Muli, pa-like, subscribe, and click the notification bell. Paki-follow ang It's a Beautiful Day sa YouTube, sa TikTok, and sa Facebook, Babala sa Buwan. Maraming salamat sa pag-watch ng video na to. And sana yun, nakadalo na rin kayo sa mga pamilya nyo na mga yumao na. And ingat guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye!